Gaya ng inasahan, dagsa ang mga humabol sa paghahain ng COC sa tanggapan ng COMELEC. May ilang hindi na umabot sa deadline. Sunod naman daw natututukan ng COMELEC ang voter registration na magsisimula uli bukas. Live mula sa COMELEC sa Maynila, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, sa huling araw nga nitong paghahain ng kandidatura, hindi mawawala yung mga last-minute filer. Merong mga nakahabol pero meron din yung mga nasaraduhan na ng gate. Bago mag-alas 5 ng hapon, siksikan na sa gate ng tanggapan ng COMELEC ang mga gusto pang makahabol. Dahil bukas pa ang pinto, nagkaroon pa ng pagkakataon ng ilan na makapasok. Ang aling ito na tumangging ibigay sa amin ang pangalan, may hawak na Certificate of Candidacy. Kung anong posisyon, ayaw niyang sabihin. Papasok na sana siya pero pinapunta sa ibang tanggapan dahil may kulang daw sa requirements niya. Pero 5 araw ho kasi yung binigay ng COMELEC. Busy kasi ako. Anong trabaho ko natin? Teacher. Pero umabot ng alas 5:30, hindi na siya lumitaw muli. Sa dami ng mga gustong humabol, mismo si COMELEC spokesperson James Jimenez na ang tumingin ng dokumento ng mga last-minute filer. May documentaries lang kami dito sa records kayo. Asan yung Ang aling itong dumating sa COMELEC bago mag alas 4:30, gustong tumakbong presidente. Pero dahil walang hawak na COC, hindi siya pinapasok. Nasaan si COMELEC chairman? Ilabas niyo! Maya-maya pa nakausap niya si Jimenez. Eksaktong alas 5, isinara na ang gate. Ang ilan tinangkapang magpakasakali pero nabigo sila tulad ng mamang itong tatakbo raw sanang senador. Wala na yun ito. No appeal, no extension. Sa last day of filing naman, bukod kay Senator Miriam Defensor Santiago, may 53 pang naghain ng kanilang COC sa pagkapresidente. Bukod naman kay Senator Alan Peter Cayetano, may 3 pang naghain ng COC sa pagka-vice-presidente. 89 sa pagka-senador. Habang 50 ang nag-file para sa party list. Sa final tally ng COMELEC, 130 ang naghain ng kandidatura sa pagkapresidente, 19 sa pagka-vice-presidente, 172 sa pagkasenador, 213 naman sa party list. Overall, as I said, we're very pleased with the outcome. Maraming nagsabi sa akin na mas maayos daw yung pagpa-file this year kesa nung mga nakalipas na mga halalan. Tama yung ginawa nating setup na iba dapat yung lugar sa pag-file versus yung pagharap sa media. At Jessica, gaya nung iyong nabanggit kanina, sunod naman natututukan ng COMELEC ang voters registration na muling itutuloy bukas hanggang October 31. At katulad ng no extension policy para dun sa mga naghain ng COC mula Lunes hanggang kanina, ay wala ring extension na ibibigay ang COMELEC dun sa mga magla-last minute registration. Kasama na rin dito yung pagpapakuha ng biometrics. Jessica? Dano, kailan inaasahan na ilalabas ng COMELEC yung listahan na ng mga tatakbo? Meaning natanggal na yung mga sa tingin nila panggulo. Jessica, dun sa schedule, dun sa official schedule ng COMELEC, at ito rin yung ilang ulit din nilang sinasabi sa atin sa ating 5 araw na pag-cover dito, inasahan nila na mailalabas ito by December 10. Ito yung final list ng candidates o yung official list ng candidates. At sabi ni COMELEC Chairman Andres Bautista, hindi nila pwedeng iurong. Ito rin yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi na sila nagbigay ng anumang palugid past 5 p.m. or yung past 5 p.m. na deadline dun sa pag-file ng COC dahil anumang delay dito, kumbaga magkakaroon ng domino effect, no? Pwedeng magkaroon ng delay doon sa pag-iimprenta ng mga balota. Kaya inaasahan natin na mailalabas itong listahan na ito by December 10, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.